Jerbon Tatang Davis may plano pa rin na makipag-rematch kay Ryan Garcia. Malaki ang kinita ni Tang Davis laban kay Ryan Garcia kaya gusto niya ito gatasan habang gusto pa ni Ryan lumaban. Pero may isang kondisyon mga tol, kailangan manalo muna si Ryan Garcia laban kay Devin Haney. Kung magbigay ng upset si Ryan Garcia, maagaw niya ang WBC Super Lightweight Belt. Siguradong aangat ang market value ni Ryan Garcia. Kaya ito ang gusto ni Tang Davis. Kung manalo si Ryan Garcia, mas malaki na naman ang ibabayad kay Tang Davis kung makipag-rematch kay Ryan. Kung mangyari man ang rematch na yan mga tol, hindi napapayag si Ryan Garcia sa rehydration clause ni Tang Davis. Magulang itong si Tang Davis dahil gusto niya nakalamang agad bago pang laban. Sinabi ni Ryan Garcia, target niya talaga si Tang Davis para makipaghiganti. Pero hindi na raw ito sa 136 pounds. Kailangan daw umakyat si Tang Davis sa 140 pounds at walang rehydration clause. Sabi pa ni Ryan kung hindi daw niya makalaban si Tang Davis, pipiliin na niya itong si Shakur Stevenson. Kaya ang unang target ni Ryan Garcia, gulpihin at i-knockout si Devin Haney. Ngunit kung mabigo si Ryan Garcia dyan mga tol, hindi niya magagawa ang plano. So abangan po natin yan sa April 20 kung hindi atras si Ryan. Sa ibang banda naman, marami nga po ang nabad trip kay Canelo Alvarez. Sinabi kasi na lalabanan lang niya si David Benavidez sa halagang 150 hanggang 200 million dollar. Si Canelo raw ngayon ang number 1 mga tol at kailangan siya ang masusunod. Hindi naman daw niya kailangan labanan itong si David Benavidez dahil walang mapapala sa kanya. Nagpaliwanag na rin si Canelo tungkol sa payag niya dati na hindi niya lalabanan ng mga Meksikano. Sinabi raw yan ni Canelo pero deserve ni Jaime Munguia na pagbigyan ng isang tsansa. Pansin ko sa kampo ni Canelo mga tol, pinapataas nila ang bayad laban kay David Benavidez. Alam ng kampo ni Canelo na ito ang nire-request ng maraming fans. Kaya pinapataas nila ang presyo para gatasan ng gusto. Sabi nga ni Canelo sa isang interview, businessman na raw siya at wala siyang kailangan habulin kay Benavidez. Siya raw ang kailangan habulin at nasa kanya ang 4 na belt. Hindi lang kasi maganda tignan dahil mandatory niya si David Benavidez. Dapat kasi mag-utos na si Mauricio Sulaiman na depensa ni Canelo ang titulo. Kung ayaw pa rin ni Canelo lumaban, kailangan nang baklasin sa kanya ang belt para mapunta kay David Benavidez. Okay mga tol, nabanggit ko na rin si Mauricio Sulaiman, nandito nga po siya sa Pilipinas. Manonood sa laban ni Yumer Felix Marcial sa March 23. Kaya abangan po natin siya dito sa Manila mga tol. Magbibigay ng award si Mauricio Sulaiman. Maganda sana kung meron man lang tayong world champion dito sa Pilipinas. Sa ibang banda naman, Vasily Lomachenko, target nga daw niya labanan si Shakur Stevenson. Kung makuha ni Lomachenko ang IBF belt laban kay George Kambosos, gusto niya isunod si Stevenson para unification ng dalawang titulo. Kaya abangan po natin yan mga tol, magandang bakbakan sa lightweight division. Sa ibang banda naman, Errol Spence, sinanggihan niya ang idea na pwede raw niya makalaban si Kit Thurman kung babalik pa ito sa boxing. Inayawan nga agad ni Errol Spence na labanan si Kit Thurman mga tol. Maganda sana raw ito pang comeback fight ni Errol Spence matapos matalo kay Terence Crawford. Kaya abangan na lang po natin kung kailan mapapalaban itong si Spence.